Magandang araw mga ka-welder, welcome po kayo muli sa aking YouTube channel. Kumusta po kayo? Ngayon mga ka-welder, ipakikita ko sa inyo kung paano ang pag-welding ng plain sheet sa tubo or solid. Ayan mga ka-welder, pakikita ko po sa inyo kung paano ang diskarte na ginagawa ko. Ito po ay para sa mga baguhan. Sana makatulong sa inyo ang video ito. Mga ka-welder, ito panoorin nyo po. Ito po mga ka-welder, itong stainless na 5/8, yan, solid po yan. Didikit po natin dyan sa plain sheet na stainless naman din. Ayan, ang kapal po nyan ay 0.7. So ayan po. Tapos ang gagamitin naman po natin na welding rod, ayan po ang number mga ka-welder. Ayan po. Ayan. Ayan. 4A30816. Ayan po. Ayan, stainless rod po yan. Ayan, dilaw yung pinakadulo niya. So, siyempre mga ka-welder, pag may stainless, kailangan ang gamit talaga na welding rod lagi dyan stainless din. So ito gagamitin po natin yan dito at saka dito. Ito angle bar naman din, stainless din po yan. Ididikit po natin dito rin sa GI plain sheet. So ang kapal po nito, ayan, 0.7. So ito naman din, ang kapal din po nito na isa, ayan, medyo makapal ng konti yan. Ayan, gauge 18 po yan, 1.0. Kakapit din po natin yan dito sa GI na pipe. Yan, kakapit po natin yan. So pakikita ko sa inyo mga ka-welder kung paano ang technique para hindi siya mabutas. So ayan po mga ka-welder, ang gamit naman po natin dito na welding rod sa GI, ayan po. Ayan, kung mapapansin nyo po yan, ayan. So hindi po natin masyado makita mga ka-welder. Ayan po. Ayan, 60-13. Ayan po ang gamit natin, 60-13 po yan. Yan po ang gamit naman dito. So ayan mga ka-welder, umpisahan na natin. So dito po mga ka-welder, ang technique ng pagwi-welding. Para sa akin, ang technique ko, hindi ako direkta dito. Ayan, hindi po ako nagda-direct dyan sa plane. Kasi pag diniklapan po yan ng welding, lalo't pag malakas po ang welding, ay malulusaw po ang plane sheet dyan. So mabubutas. So ang gagawin ko po dyan, ayan, dito po yan, yan. Dyan po muna sa solid. Tapos ang pag welding po niyan, pababa na, ayan. Pag ganyan ang tirada niyan. Ganon, nagulong po, nagulong. So ayan. Ganon po ang, ayan po, ayan. Kung mapapansin nyo yung patatamaan po ng welding rod, ayan po, dito. So ganyan po ang mangyayari ng pagwi-welding ko niyan mga ka-welder. Gumaganon yan. Ayan po, gumaganon, pababa siya para yung baga ng yung nalulusaw na rod ay pagbaba doon kapit sa plane natin. So ganun din po dito mga ka-welder. Ayan, ganun din po ang technique dyan. At saka dito, ganun din po dyan. Dito po lagi ang patama niya, lalo po at GI yan. So malakas po ang spark nyan, umuusok talaga yan. So dito talaga lagi ang una, sabay
susundot pababa ng banayad lang para hindi naman mabigla din yung plane natin, hindi mabubutas. So ganun po ang tekniko mga kabelder. So dito naman sa angle bar or flat bar, ganun din po yan. Dito naman ako lagi magsisimula niyan. Ayan po dito ha. Yan. Kaya po nilalagyan natin ng pintel pen para makita nyo po ang patatamaan ng welding rod sa unang spark. Lagi pong ganyan, isa, pag ganyan pababa, isa, dalawa. Pag dumikit po yan, ang spark lang po lagi nyan, ang pag spot mo lagi dyan, isa hanggang dalawa lang. Kung gusto nyo kumakapal-kapal naman, hanggang 3 lang yan, isa, dalawa. Yung padulas po pailalim yan, padulas papunta sa plane natin para luto talaga, dikit na dikit siya. So ganun po mga kabelder. So ngayon pakikita ko na sa inyo. So ito mga kabelder, uunahin natin to na stainless, pure stainless. Ang gagawin natin mga kabelder dito, nakaipit po siya dito, nakaipit para hindi siya lumubo. Yung plain sheet po natin kasi pag basta lang i-welding nang hindi ipitan or walang ipit, yan po ay nalubo yan papunta doon sa kabila, nalubo, kaya papangit at hindi kakapit ang welding. Para po sa mga baguhan dyan, sana po makatulong sa inyo ang diskarte ng pagwi-welding kong ito. So ayan, umpisahan na po natin. So ayan mga kabelder, ito yung welding rod na gamit natin sa stainless. Tapos para hindi ito matalsikan ng flux ng welding, lalagyan po natin ng langis na pinag-change ilan para hindi po kumapit yung talsik ng welding. So ayan po. Yan. So ayan mga kabelder, magbabantis tayo para hindi tayo mapaso. Ayan po. So ayan mga kabelder, na ipit na po natin yan. Ngayon ang gagawin natin ay i-welding na. So tayo po ay magsalamin at saka naka-facial para hindi po tayo matilamsikan ng welding. So ayan mga kabelder, start tayo. So ayan, isang spot lang natin, kumapit na kaagad. Ayan po, pakikita ko sa inyo mga kabelder ha. So ayan, ayan, kumapit na kaagad siya. Ayan po. Ayan, yan po ang kalalabasan niyan sa kabila. So ayan mga kabelder, ayan, matibay na po yan. So, hindi na po yan matatanggal, isang spot lang po yan. Ayan. Ayan po ang ano niya, kapit. Isang spot lang po, okay na. So isa pa ulit dito. Dito mga kabelder, ang technique po dyan, kung hindi, wala naman po kayong ganito na pag-iipitan, pwede rin naman po itong ganito, flat bar. Kukuha kayo ng flat bar, ayan, para hindi po siya lumubo. Kasi mamaya susubukan natin ang pag-welding ng isa na walang ipit, so hindi po kakapit yan. So dito tayo sa bandang dulo. Ayan po, ayan. Ayan, ipitan po natin yan. Isa pa. Ayan na. Isa.
tatlo. Ayan, tatlo. Kumapit na ulit siya. So ayan, nakaipit po yan para hindi lumubo yung pinaka plain sheet natin. So ngayon, pakikita natin kung kumapit talaga siya. Ayan po, mga ka-welder, ayan. Ayan, kumapit siya. So ayan. Kitang-kita mga ka-welder. Ayan, dikit na dikit siya. So hindi siya kumawang dito sa pinakasulid natin. Ngayon, ayun po. Ayan. Ayan, mga ka-welder. So ngayon, tatry naman natin mga ka-welder. Ayan, nakadikit siya. Tatry naman po natin mag-welding ng hindi nakaipit kung anong kalalabasan. So ang mangyayari niyan, alam ko parang sala, hindi siya kakapit. Kumapit man siya, kaya lang nakalubo, pangit. Yan. Ayan siya. So ngayon, weldingan natin. Walang ipit siya. Ayan. Ayan. Ayan po mga ka-welder sa nangyari. Ayan, lumubo siya. Ayan, pangit. Ayan. Ayan o. Ayan. Kaya kailangan po mga ka-welder nakaipit siya. So ngayon, ang paraan dyan, kung gusto pa natin maibalik sa dati, sana magawa natin ang paraan, maipitan ulit. Ayan o, mga ka-welder, yan. Yan. Pero alam ko hindi na magagawa ng paraan yan. Talaga nakalubo na yan. Ayan. Samantala itong mga unang spot natin yan, pantay lang siya. So ayun, sumira to. Kasi pag nainit yung clean sheet natin, nalubo siya pag uminit yung clean sheet natin. Ayan. Hindi tulad nung nakaipit na hindi nagalaw. So ayan, ipit natin ulit, try natin. Ayan, hindi na talaga yan mga ka-welder, hindi na talaga madadala yan. Talagang madala man siya, kapiraso na lang. Ayan. Lumubo pa rin yung stainless, ibig sabihin nagkatama. Ayan. Ayan mga ka-welder. So okay na tayo dito sa stainless, parehas. So okay na. Ngayon ang gagawin naman natin, ito naman na isa, stainless naman, clean sheet 0.7, tapos 5/8 solid. Ayan, 5/8 solid po yan. Bakal naman siya, bakal. So ang gamit natin na rod ay ito pa rin. Yan pa rin siya ang gagamitin natin. So ang gagawin natin mga ka-welder, iipit ulit natin doon para hindi siya masira. Ayan. Tapos para medyo malinis po ang ating stainless mga ka-welder, lagi pong may langis para hindi siya patakan ng welding. At saka ito yung makintab, dito tayo sa hindi makintab magwi-welding yan, para pag ito ang pinakalabas niya, malinis siya. Ayan mga ka-welder, isang sundot lang, kapit kaagad siya.
Ayan, dalawang sundot, dalawang kapit. Ayan, nakalimutan natin lagyan ng langis, pero wala naman siya patak, malinis pa rin siya. Ayan. So ayan mga kawilder, ayan, pakikita ko po sa inyo yung bakal sa stainless. Ayan po. Ayun po ang kapit niya. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, matigas po yan. Ayan naman, hindi pa rin siya nakalubo. Ayan, hindi siya sira. So ganun din na naman ang gagawin natin pag winilding to dito nang hindi nakakapit, ay hindi siya nakaipit sa vice grip, lulubo siya, masisira siya, gaganyan ang mangyayari niyan. Ayan, kakawang. Kaya sa mga baguhan, make sure na lagi siyang nakaipit sa vice grip or flat bar. Lagyan nyo ng flat bar sa ilalim yan bago ipitin ng vice grip. Ayan po. Isang sundot lang mga kawilder. Ayan, dikit na dikit siya. Ayan po. So malinis ang welding natin. Yan. Ayan, dikit siya. So okay na tayo dito mga kawilder. So ito mga kawilder na angle bar na stainless, didikit naman natin sa GI plain sheet. Ayan, 0.7. Ito naman na angle bar, yan naman ay 316 yan, kapal. So ngayon, didikit natin kung paanong diskarte na hindi siya mabutas. Gamit pa rin natin siyempre, kasi stainless to, stainless rod pa rin ang gamit natin dyan. So ayan mga kawilder, siguraduhin nyo po na pag kayo po ay mag-spot dyan, ang inyong pulso magaan lang, hindi mabigat. Kasi pag yan nalusaw diretso sa plain sheet natin, siguradong butas yan. Ito mga kawilder, kailangan pa rin para malinis, lagyanan lang eh. Ayan, para malinis ang ating trabaho. Ayan mga kawilder, tatlong spot kumapit na siya. Hanggang tatlo lang tayo. Ayan. Ayan, dikit na dikit siya. Isa pa. Isang spot lang mga kawilder, okay na rin. Dumikit na siya, kumapit na. Nang hindi butas ang plain sheet. Isa pa. Ayan. Isang sundot lang, okay na. Ayun po, ayan. So walang butas yung pinaka plain sheet natin. Ayan po. Ayan, kung mapapansin nyo po yan, walang butas siya. Ayan. Sundot-sundot lang naman po ang diskarte dyan mga kabilder. So sa una ko kaninang discussion ay kailangan medyo lagi sa ibabaw. Lagi tayo nasa makapal unang magpapatama papunta sa manipis. So ito naman mga kabelder, ito ang atin na naman ididikit. GI, parehas GI siya. Tapos magdidikit din tayo mamaya ng GI sa black ay sa bakal. So ito GI, parehas GI siya. So ito ang gamit natin na welding rod, yung bakal, yung 60-30. So ayan. Ngayon ipit naman ulit, ipitin natin yan.
kabilder, pinakita ko na po sa inyo yung paglalagay ng langis bago ispatan. So ito, di na natin lagyan. At least, nasabi ko na yan. So, ito ulit. Simula ulit tayo dito ha. Tatlo. Ayan, apat tayo dyan. Kasi, medyo malakas ang tiklap ng GI. Ang hirap sunugin ng balat. Kaya nakaapat tayo. Pero tingnan natin kung may butas ba. Ayan mga kawilder, wala. Ayan, wala siyang butas. Ito na, sorry. Ayan. Ayan. Dumikit siya. Ayan, dikit na dikit siya. So ito naman mangyari mga kawilder. Ayan ang nangyayari pagka walang langis. Ayan, yung mga patak-patak na yan. Ayan. Madumi. Pero pag nilagyan ng langis yan, walang patak yan. Ayan. Ulit. Dito mga kawilder, ganito na lang din ang diskarte nyo. Tuturo ko po sa inyo. Yung basic na diskarte, ayan. Kung wala kayo ng ganito, tulad ng sinabi ko kanina, angle bar na lang ulit. Yan. Tatapatan nyo po yung pagwiwildingan para iwas butas. Iwas butas po tayo. Ganyan lang po ang diskarte. So ayan, dikit na dikit po siya. Ayan. Yan, dikit na dikit siya. So, ispat natin. Isa, dalawa, kumapit. Dalawa, kapit. Ganun lang po mga kawilder. Tatlo, kung gusto mong kumapal ang welding, ayan. Para hindi matanggal ka agad. Ayan, okay. So, sa dulo, ganun din. Kasi, hagip pa rin siya ng angle bar. Tingnan natin. Isa, dalawa, ayan. Kapit na kapit siya. So, yan ang nangyari mga kabilder. Ayan. Yung mga patak-patak, wala siya. Walang kapit siya. Ayan, oh. Malinis. Ayan, kasi may langis. Lalo na po sa stainless plain sheet, kaya kailangan po lagi tayo may langis pag mag-welding. Ayan po. So ayan. Malinis siya. So, ayan mga ka-welder. Ayan, wala siyang butas. Ayan. Oh, malinis. Ganon din dito, ayan. Makakapal ang dikit niya. Ayan, makakapal ang kapit. Yan, makapal po yan. Ayan po mga ka-welder, makapal. Pansin nyo po yan. Sa una gumawa lang tayo ng 4, pero sa huli 2, 3 na lang. Okay. Ayan ang sunog sa likod. Yan. Kakaunti lang. Yan eh, kahit pupukpukin yan, hindi po matatanggal siya. Okay, tapos na tayo dito. So, angle bar naman sa GI para kumpleto tayo. So, ito mga ka-welder, kung mapapansin nyo, ang kapal nito ay 1.0 gauge 18. So ito naman ay angle bar na 316 ang kapal. Ayan, manifest talaga, 316/1. So ispat natin kung mabubutas ba o hindi ang plain sheet natin.
Isa. Dalawang sundot lang, okay na. Isang sundot, okay na mga kawilder. Ayan o. Yan. Okay. So ayan. Okay, kumapit. So ganun lang ang diskarte mga kawilder para hindi mabutas ang clean sheet natin. Ayan, isang sundot lang, okay na. Ayan. Magaan lang ang pulso natin mga kawilder para hindi mabutas ang clean sheet. Ayan. Ayan mga kawilder, ayan. Kakaunti lang ang pinakabakat sa likod. Ayan po. Ayan. Okay na mga kawilder, tapos na tayo. Sana po nakakuha kayo ng idea dyan sa ating ginawang pagwi-welding sa plain sheet. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, huwag po makalimot mag-subscribe. Click na rin ang bell button para update po kayo palagi sa aking mga bago pang video na i-upload. Kita-kits tayo sa mga susunod ko pang mga video. Thank you and God bless.